Netong nakaraan nga mga tropa, gumawa tayo ng tutorial or ipinakita ko sa inyo na pwede naman talaga gumamit ng dye ink sa paggawa ng vinyl sticker or kahit na anong sticker. At maraming salamat sa mga nakapanood at sa mga hindi pa nakakapanood, ilalagay ko na lang sa description yung link. At ang dami nang nakapanood ng video natin na yon kahit papano. At ngayon naman sasagutin natin yung mga mangilan-ngilan na katanungan ng mga ibang nakapanood at mga nag-comment. Kukuha lang tayo ng 3 at i-shoutout natin sila. Eto si LP9876 at eto namang si Russell na laging nagko-comment dito sa YouTube channel natin. Parang napapadalas kong nakikita yung mga comment niya. Kaya mga tropa, sasagutin natin yung mga katanungan nila. So unahin muna natin etong si LP9876, yung kanyang username dito sa YouTube. Sabi niya dito, salamat sa video boss, kung saan nga gumawa tayo ng tutorial na using dye ink sa ating Epson 5290 sa paggawa ng printing vinyl sticker. At eto nga boss, okay lang din ba na hindi natanggalin yung shark teeth ng Epson 3210 for sticker printing? Mga tropa, kung matagal na kayong nanonood dito sa channel natin or kung baguhan lang kayong naligaw dito sa channel natin, yung mga model na yan, kagaya ng Epson 3210 na nakikita nyo dito sa screen sa Lazada, at Epson 5290 at yung iba pang mga series na mga Epson 1210. So isa-isahin natin kahit papano. Epson 1210, Epson 1250, Epson 1256, Epson 3210, Epson 3216, Epson 3256, 5290, 5190 at kung ano-ano pang mga series na malapit sa mga yan, or yung series ng 1000 series or series ng 3000 series. Ayun nga yung 3210, yung mga series niya, kasi yung 5590 medyo iba na yung kanyang model. Yang mga yan, halos pare-parehas lang yan ng kapal or yung kaya nilang i-accommodate na kapal. At mga tropa, ako talaga, sa mga na-experience ko na nagagamit ko na printer, kagaya na itong Epson 5290 ko, at yung mga previous ko na Epson 3210, Epson 3110, kahit papano, sa totoo lang, nai-experience ko din yung mga shark teeth na nakikita ninyo sa mga printout. Ano ba yung mga na-experience nyo na yon? Kapag nag-print kayo, nakikita nyo parang merong mga roller marks na tinatawag nga dahil nga dun sa shark teeth na tinatawag na yun, no? So ang katanungan, okay lang bang tanggalin? Ako, para sa akin mga tropa, hindi ko siya gustong tanggalin kasi to the point na meron siyang function dun sa pinaka printer mo. Siya yung nag-guide para maayos yung pagkakahila palabas nung pinaka output mo. And meron naman talaga na totally na nakikita or minsan na na-experience ka na ganon, or minsan pangit talaga kasi makapal yung ginagamit mo na vinyl sticker, photo paper. Ako mga tropa, sa Epson 5290 ko sa ngayon, using 250 GSM na photo paper, minsan nakikita ko meron siyang roller marks, pero habang natutuyo yung pinaka photo paper, medyo nawawala naman yung roller marks. At syempre, yung mga iba naman natin na customer, hindi naman mga talagang alam mo yun, yung maarteng maarte. At kung gusto mo talaga na walang roller marks na photo paper, gumamit ka ng mga satin or yung mga RC satin na tinatawag mga tropa. And yung mga RC glossy, na experience ko rin, wala rin akong roller marks na nakukuha doon. And sa mga pagpiprint naman ng vinyl sticker using printer natin na to, wala talaga ako totally na nai-experience na roller marks sa mga vinyl sticker. Kagaya nga nung ginawa natin na vlogs nung nakaraan, wala talaga akong nakuhang roller marks. Ipinakita ko naman sa inyo, walang cut yung video natin kahit papano, di ba? Pero hindi ko kasi maisip or kung medyo natataon sa ibang mga customer or mga nag-aabil ng printer na yan, talagang nakukuha nila yung merong sobrang daming mga lining or na-experience nila yung mga roller marks. So eto, meron akong isang taga-subaybay na nagme-message din sa akin, and lagi rin siya nagko-comment dito sa YouTube channel natin. Sa kanya nga pala tong
picture na to, tinanggal daw niya yung pinaka roller mark or yung pinaka tinatawag na pizza roller dun sa kanyang printer. Nakikita nyo naman, kaya sinabihan ko siya na itabi niya to, kung meron siyang may experience na problema, maikakabit niya ulit. So sabi niya sa akin, okay na yung kanyang printout, wala nang mga guhit-guhit, and okay naman daw yung paglabas nung pinaka-output. So, ang verdict ko mga tropa, nasa sa inyo kung aalisin ninyo yung ganyan. Nakagaya na itong tropa natin. So, eto yung kanyang printer, Epson 5190 ata to, hindi ko masyado sure, or Epson 5290, parang 5190 ata, malabo kasi dito. So, ayun nga, tinanggal niya yung ganito niya, and so far, so good. And ako, hindi ko tinatanggal mga tropa kasi baka magkaroon ng malfunction. Hanggat hindi ko na-experience ng todo, or talagang sobrang guhit-guhit, yung mga marks na yan, yung mga roller marks, hindi ko siya imo-modified. Matagal ko nang sinasabi yan dito sa vlogs natin, hanggat hindi nyo na-experience ng todo, wag nyong i-modified. Hanggat nagagamit nyo ng maayos, wag nyong i-modified, diba? Pero kung sobra-sobra na naiinis na kayo, dyan na kayo susugal talaga. And sana nagigets nyo yung point ko. Again, nasa sa inyo kung tatanggalin ninyo or kung talagang desidido kayo, nasa sa inyo talaga yan kung susugal kayo sa pagtanggal. And eto, may nagtatanggal naman talaga. Naglakas loob yung tropa natin and satisfied siya sa ginawa niya mga tropa. So ayun. So next na natin etong katanungan naman ni Russell. Sabi niya dito, question din boss, bakit hindi nyo po kinonvert yung Epson 5290 ko into pigment ink and nagstay na lang daw ako ng dye ink? Eto mga tropa, no, pare-parehas tayong nagsimula sa simula talaga as in, and pare-parehas tayong natatakot sa pag-convert into pigment ink. As in, dati talaga natatakot din talaga ako dyan. And nung nandun na ako sa into deep printing na ako, or yung medyo nalalaman ko na yung mga bagay-bagay dito sa printing business, wala talagang isang printer na pwedeng i-accommodate lahat ng kailangan mo. Pwede kang magmay-ari ng tatlong printer kung nandito ka talaga sa printing business na to. Kung siseryosohin mo, kailangan may isa ang printing na pang dye ink, pang pigment ink, pang sublimation. And may mga kategory kasi, yung mga ink na yan, kung saan mo siya dapat ipiprint or kung anong ink yung gagamitin mo. Unang-una, kaya ako siya in-stay ng dye ink kasi dati talaga dye ink lang ako, ayoko ng pigment ink, natatakot ako. Kasi ang dye ink, mas okay yan into document printing kasi yung pinakakulay itim niya, talagang itim na itim and wala ka nang masyadong gagawin pang mga editing sa color correction, as is na talaga siya. And nung kagaya nga ng sinabi ko, walang printer na kayang i-accommodate yung needs mo. Gusto kong mag-offer ng sticker printing at gusto kong ma-achieve yung ibang output na kulay na talagang ibinibigay ng pigment. Kaya naman, bumili ako ng Epson 805 na 6 colors printer. Talagang sinugal ko na, as in sugal na to. Bahala na ako masira or kung anong mangyari sa pigment ink. Kaya ayun, nagkaroon ako ng Epson 805, and which is ganyan talaga sa printing. Meron kang isang separate printer for document na dapat pang document lang siya, and meron ka namang pigment na syempre dedicated for sticker talaga yung pinaka-function niya, and vice versa, yung ink na yan pwede mo rin siyang gamitin sa bawat isa, pero may mga pros and cons, di ba? Sooner or later mga tropa, may intindihan nyo din yung sinabi ko kung bakit ako nag-dedicate ng original ink para sa document and bakit ako nag-pigment ink. Sa totoo lang, masasagot nyo yan as in ng inyo lang. Magagets nyo rin yan kapag ka tumagal-tagal na kayo dito. And hindi ko alam kung nasagot ko yung katanungan na yun kung bakit hindi ko siya kinonvert into pigment ink. Pero sa tingin ko, ayun nga, i-dedicate ko lang siya for dye ink printing, for document printing as is. And bibigyan ko kayo rin ng isang example mga tropa. Kung into printing kayo ng mga calendar, mas mura yung dye ink ang gagamitin ninyo kung ikukumpara mo sa pigment ink. Kasi sa dye ink, pwede kang gumamit ng mga alternative na mga murang ink
As in, kaya may mga nakakapag-offer ng murang mga calendar. Pero kung gusto nyo na lang talaga na original ink, kasi yung longevity din ng gumagamit ng original ink, mas tatagal yung printer mo. And alam ko naman, pare-parehas tayo na gustong tumagal yung printer natin. And ayun na yung parang pinakasagot ko, na gusto kong mas tumagal yung buhay ng printer ng etong dye ink. Kaya ang ginagamit ko original ink lang. Kasi iba yung lapot ng original ink at iba din yung lapot ng mga alternative. And pero kung paldo-paldo ka naman, I mean marami kang customer, I highly suggest pwede ka naman gumamit ng mga murang dye ink para umita ka din. Pero again, yung longevity naman ng printer mo, yung nakasalalay, diba? May nag-comment nga sa atin nung nakaraan, sabi niya parehas lang daw yon, yung original at saka yung mga alternative. Magkakaiba yan mga tropa. Iba yung chemical na ginamit syempre dun sa original, and iba naman yung ginamit sa alternative. And sa tingin nyo, magkaiba nga yung presyo nun And syempre, magkaiba sila ng katangian, no? So kung gusto nyo na mas tumagal yung longevity ng printer ninyo, stay original ink lang at make sure na original talaga yung ginagamit nyo. Pero kung into business minded ka talaga, mag alternative ink ka na mura para kumita ka ng maayos, diba? It's all your choice mga tropa. Choice nyo pa rin yan. Kayo pa rin ang huling halakhak. And eto, no, final question netong tropa natin na si Russell. Nakakarami na tong tropa natin na to, no? Pero anyway, salamat sa pag-comment nyo at sa mga pagtatanong dyan, dahil sa inyo nagkakaroon din tayo ng content. Shoutout sa iyo Russell, 2 months na pala siyang nakasubscribe dito sa channel natin, and hopefully huwag ka naman mag-unsubscribe, do. Sana kahit na medyo mag-gain ka na ng experience or mas lumalim na yung idea mo sa printing, sana wag mo akong iwanan dito. And eto yung kanyang final question, no? Eto na, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Sabi niya dito, salamat boss dito, super helpful. Question lang din daw, naka-modified din daw ba yung waste ink box ko ng 5290, yung nakalabas na sa printer yung labasan ng waste ink? Ako mga tropa, yung aking dye ink, kasi naka-original ink lang ako, kahit na itambak ko yung printer ko na hindi ako mag-print ng 2 weeks, 1 week, 3 weeks, as in maayos pa rin siya. Isang head clean ko lang, tanggal na agad yung bara niyan. And ano yung point ko? Hindi ako madalas mag-head clean kapag ka original ink ang gamit mo. Kaya naman, hindi ko na siya minodified or hindi ko na nilagyan ng external waste ink tank. Ayan yung pinakatawag dyan, external waste ink tank. And again, yung Epson 805 ko, minodified ko siya kasi dedicated siya for pigment ink and mabilis matuyo ang pigment ink, kaya kailangan lagi kang nag-head clean, talagang lagi mo siyang nami-maintenance, kaya naman mabilis mapuno yung ink box niya or yung kanyang pinaka waste ink tank, 'di ba? Kaya ginawan ko siya ng external. And kung pigment ink ka talaga, ayan ang una mong gagawin, gumawa ka talaga dapat ng external waste ink tank. Pero kung original naman ang gamit mo na ink, hindi ko na isasuggest sa'yo na magkaroon ka pa ng external waste ink tank mga tropa, no? So ayun lang, sana nagigets nyo yung mga nababanggit ko dito, and kung medyo naguguluhan kayo, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page para ma-clarify nyo or ma-verify nyo. And again mga tropa, dito sa channel natin, give and take lang tayo, no? And kung kahit papano nag-gain kayo ng something sa akin, huwag nyo naman sanang kalimutan mag-subscribe or i-click man lang yung like button natin dyan. At naalagay naman din dyan kung gusto nyong suportahan yung channel natin, pwede kayong mag-send ng Gcash or pwede kayong simply mag-avail ng mga templates sa akin or even Canva Pro. Okay na ako doon, no? Just give and take, huwag nyo lang kalimutan na mag-click ng like and subscribes dyan kung kahit papano naman nagkaroon kayo ng idea. So ayun na lang, message nyo lang ako sa mga gusto mag-avail ng templates natin, and dito na natin tapusin yung vlogs natin. Tomorrow is another day, and sana magkaroon tayo ng magandang content. Magbabrowse ako dito ng mga magandang tanong or kung anong ika-craft natin. Bye-bye, like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.